これから始まる大レースひしめき合って稲なくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいな走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けNandun tayo sa Mongolia, palagi tayong magkasama. Pero hindi mo naman ako tinrato ng ganito. Tayo, doon tayo, bilis! Tingnan nyo, ayun na naman yung mga reporter, oh. Aba, kung gano'n, nabalitaan pala nila, nakabalik na tayo. Nakakatuwa naman, iba talaga kapag sikat ka na sa media. Sige, kahit medyo pagod ako sa biyahe, bibigyan ko sila ng tig 5 minuto. Dalihan ninyo! Oh, ano ba nangyari? Saan ba sila papunta? Sa palagay ko, interesado sila doon sa kabayong bagong dating. Sino naman kaya yung bagong kabayo na yan? Malakas kaya siya? Oh, malamang. Sino kaya siya? Si Cascade kaya siya? Heh, sa tingin ko hindi si Cascade. Huh? Sabi ko na kayo kung sumakay sa sasakyan eh. Nahihilo kasi ako. Ay, maligayang pagdating sa'yo, Molly Alo. Siya nga pala, nalalapit na yung gaganaping Community Cup. Kumusta ka naman ngayon? Sa palagay mo ba, magiging kasing swerte ka pa rin ngayon gaya nung dati? Ano masasabi mo, Molly Alo? Hindi ko naman sasagot niya. Pasensya ka to. Ilan! Nasa ba niyan? Hindi ko na kaya. Hindi ko mapipigil. Nakakainis naman ako. Sino ba yung kabayo na yon? Siya si Molly Alo, ang tinatawag na Lucky Horse. Ha? Hi, Miss Francesca! Matagal tayong hindi nagkita. Maligayang pagbabalik sa'yo, Makibao. Teka, tama ba yung pagkakarinig ko? Tinatawag ka mo Lucky Horse ang kabayo na yun? Bakit ganun ang bansag sa kanya? Hindi naman kasi ganun kagaling si Molly Alo nung unang nagsisimula pa lang siya. Pero matapos ang ilang karera, bigla na lang naging sunod-sunod ang mga panalo niya. Di na nakakagulat, John. Dahil ang mga lumalaking kabayo, kung minsan mabilis talaga improvement ng ilan sa kanila. Baka ganun ang kaso niya. Pero alam nyo, ang sabi ng ilan, nananalo lang siya dahil sa swerte niya. Pag malapit na ang finish line, mabilis siyang umahabol hanggang sa siya na ang mauna. At kapag sinubukan ng mga kalaban niyang mag-overtake sa kanya, bigla na lang sila bumabagsak. Hindi maipaliwanag ng marami kung bakit yun nangyayari. Kaya naging madali lang para kay Molly Alo ang sungkitin ang kampyonato. 2 beses nang nagaganap ang ganong klase ng pangyayari. Yung ba tinatawag niya swerte? Siguro ngayon maswerte siya, pero hindi siya susundan ng swerte habang buhay. Hindi kagaya ko. Narito ang dumi ko habang buhay. Ano ka ba? Nakakatirik ka? Sa gaganaping Intercommunity Cup bukas, sasali ron si Molly Alo at si Peter the First, kaya magiging kaabang-abang yun. Ang ibig sabihin, hindi si Molly Alo ang mananalo bukas? Dahil bukod kay Cascade, ang pwede lang makipagsabayan sa bilis ni Peter the First ay ako. Natalo ka kaya nila? Nakalimutan mo na ba yun? Oo nga pala. Lahat ng mga eksperto, sinasabi na mananalo raw sa laban bukas si Molly Alo. Pero... Bakit? Ano ba iniisip mo? naghihinala kasi ako. Talaga nga kayang maswerte lang siya, kaya siya nananalo? May kutob akong may hindi magandang mangyayari sa Intercommunity Cup bukas.
Hoy, ano pa bang ginagawa mo? Magsimula na tayo sa training. Ang akala ko naman, pwede ako magpahinga kahit isang araw lang. Pwede ba, Makibaw, hindi ka dapat tatamad-tamad? Kung ano yung magagawa mo ngayon, gawin mo na. At huwag mo na ipagpabukas pa. Kailangan mag-training ka na ngayon at huwag mong kalimutan gamitin yung natutunan mo sa Mongolia. Maliwanag? Sige, naintindihan ko na po. Kaski, mag-warm up muna kayo. Pagdating nyo sa final straight lane, subukan yung gamitin yung bago niyang estilo sa pagtakbo. Oo, Mr. Zhang! Mas mabilis nang tumakbo si Makibao. At sa nakikita ko, parang mas matibay at mas malakas na ngayon ang mga hakbang niya. Malaking improvement yan. Tama. Hindi rin naman kasi basta-basta yung naging training niya nung nandun kami sa Mongolia eh. Kapag nakita mo yung bago niyang running style, pagkukulat ka. Oo, Makibao! Ito na ang panghuling straight lane! Ayos, gamitin mo na yung bago mong estilo. Handa ka na ba? Nga, ito na ang Mongolian running style! Sige, pakita na natin sa kanila bago mong estilo. Sugod, Makibao! Ano problema, Makibao? Nga, nakalimutan ko na kung paano gawin. Kanina ko pa nga yun iniisip eh. Napaka-boplax mo naman. Hindi ba ginawa mo pa lang yung kahapon? Bakit nakalimutan mo na? Si Kimba, sabay na ginagalaw ang harap at likod niyang mga binti kapag tumatakbo. Ikaw naman, ang pinagsasabay mo yung parehong harap at yung parehong likod mong binti. Sinabi ko na yun sa'yo di ba? Nga! Oo nga pala, natatandaan ko na. Sige, buti pag gawin uli natin. Okay! Ngayon na! Gamitin mo na ang Mongolian running style! Huwag ka mag-alala. Matagal ka rin naman nagsanay sa Mongolia eh. Sigurado makakasanayan mo rin yun. Oo nga, sana nga tama ka, bossy. Ako, pasensya na. Ayos ka lang ba? Sorry, hindi ko sinasadya. Teka, kilala kita. Ikaw yung superstar na si Midori Makibao. Pasensya ka na sa akin, ha? Natamaan patuloy kita ng bola. Hindi naman kasi ako magaling sa football, eh. Ay, ayos lang ako. At saka huwag mo na akong tawaging superstar. Nahihiya kasi ako eh. Ganon? Alam mo ba, kapag binabanggit ang pangalang Midori Makibao, pumapasok agad sa isip ng lahat isang magaling na kabayang pangarera. Talaga? Pwes kung ganon na ako kasikat. Dapat siguro mag-world tour na rin ako kagaya ng mga rock band. Rock on! Wag na. Sa tingin ko, hindi mo na yung kailangan gawin. Saka hindi kasi bagay sa'yo, eh. Natatandaan na kita. Ikaw yung tinatawag nilang Lucky Horse. Yung dumating kahapon. Oo nga. Ikaw yon, Molly Along pangalan mo, hindi ba? Wow! Ibig sabihin kilala ako ng Midori Makibao? Nakaka-touch naman. Hindi ko talaga akalain na alam pala ni Midori Makibao ang pangalan ko. Ibang klase, ngayon lang ako nakakita ng kabayang kagaya mo Ikaw lang ang kabayang gusto maglaro ng football. Ang totoo kasi niyan, meron kasi yung kasamang bata ngayon eh. Ha? Pero ang pangalan niya, anak siya ng may-ari ng farm na pinanggalingan ko. Parang kapatid na ang turing ko sa kanya eh. Hello, Tero. Kumusta ka? Mahilig ka bang maglaro ng bola? Oo. Ayos! Hayaan mo, tuturuan kita kung paano ang tamang paraan ng paglalaro ng bola. Huh? Heto na ako! Nakabola ka ako! Tumakbo na kayong lahat! Teka! Midori Makibao, hintayin mo kami! Ay, nakakapagtaka naman yun. Natuto ako mag-football sa Mongolia, doon nagmula ang football eh. Hindi, nagkakamali ka. Hindi sa Mongolia nagmula ang larong football. Ang alam ko sa Europe o kaya sa South America. Ha? Ganun ba yun? Oo naman, no. Kahit nga grade 1, alam mo yun, ano ka ba? Nakakatawa naman ang kabayo na to. Ngayon lang ako nakakita ng nakakatawang kabayo na kagaya mo. Sinabi mo pa, hindi nga kaya nito magpanggap bilang puppet eh. Dahil natutuwa ka sa akin, mabuti pa maging magkaibigan na lang tayo. Simula ngayon, palagi na tayo maglaro ng bola, ha? At kapag sumali ka sa karera, mag-cheer ako para sa'yo, Midori Makibao. Teka muna, Tero. Paano kung mapasali kami ni Midori Makibao sa isang karera? Kanino ka mag-cheer?
Siyempre naman siya ako mag-cheer, Molly Alo. Ay, mabuti kong ganun. Malaking problema pag hindi ko nakakampi si Tero. Paano? Mauna na kami sa inyo, ha? Maghahanda pa kasi kami para sa karera bukas. Sige, pagbutihan mo ah! Alis na kami, bye-bye! Sa palagay ko, isa siyang mabuting kabayo. Kahit pa hindi niya matalo si Peter the First, sana pagbutihan niya pang ang arera niya. Kanina pa kita hinahanap. Makipao. Hoy, meron ako nakuha testigo. Kaya alam kong ikaw may kagagawa nun, Makipao. Teka, hindi ko yung sinatadya. Matagal na mula nung huli ako makanood ng laban. Hoy, Makipao, huwag ka masyado maingay. At huwag kang tatayo kung ayaw mo may makahalata. Huwag kayong mag-alala. Nakadisguise naman ako ngayon eh. Grabe, namiss ko ang ganito pakiramdam. Kahit hindi tayo kasali sa mismong karera, iba talaga ang excitement. Nag-aalala lang ako dahil medyo matagal din kayong hindi nakatuntong sa racetrack. Baka nakalimutan nyo na kung anong pakiramdam nito. Kaya kinakailangan panoorin nyo na mabuti ang laban. Sige ho, naiintindihan ko. Manang, pabili po ako ng isang hotdog, nilagang kamote at nilagang mais. Sa Dalila. Makakalimutan mo na nga siguro lahat, pero tindahan na pagkain, hindi. Mr. Zhang, pwede bang ikaw munang magbayad? Oo na, may magagawa pa ba ako? Ito. Sandali. Ano ba pera to? Ay, naku, nakalimutan ko pera yan sa Mongolia. Ay nako, pambira. Kayo naman pala ito makakalimutin eh. Nga pala, masali rin sa karera to si Peter the First, hindi ba? Oo, ito ang Inter-Community Cup. Para to sa mga 4 na taong gulang na kabayo. Mahalaga ang event na ito. Nako, mukhang medyo mahirap to ah. Kanino kaya akong kakampi? Mabuting kabayo si Molly Alo, tapos kaibigan ko naman si Tero. Kaso ayoko rin namang matalo si Peter the First. Paano na to? Kanino kaya? No? Sandali lang, hindi ba si Tero yun? Ha? Oo nga, Tero! Ha? Ha? Teka, Tero! Hoy, Mama! Anong ginawa mo sa kanya? Ano ba? Anong ginawa mo kay Tero? Anong sinabi mo? Bakit umiiyak siya? Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa kanya! Ikaw si Midori Makibao, hindi ba? Oo, ako nga yun. At kaibigan din ako ng batang si Tero. Tama na yan, Makibao. Hindi mo siya dapat sinisigawan. Siya ang trainer ni Molly Alo, si Mr. Hikawa. Ha? Mr. Zhang, Oo, ako nga. Alam mo, sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman na meron ka palang anak, Mr. Hikawa. hindi. Hindi ko naman anak si Tero. Sa katunayan, anak siya ng tiyuhin ko. Mas bata kasi sa akin ng tiyuhin kong yon. Nakatira siya sa bahay ko pansamantala. Ano? Pansamantala? Ha? Dati kasi nagmamayari ng isang farm ang tiyuhin ko na ama ni Tero. Ang kaso lang, dahil na rin sa krisis sa ekonomiya, nalugi ang farm niya. Naisip ng tiyuhin ko at ang asawa niya na ipadala sa akin si Tero at nung bata pa si Molly Alo. Sila naman mag-asawa, magtatrabaho para makabayad sa mga pagkakautang nila. Simula nung pinakaunang laban ni Molly Alo, hindi pa sila nakakapanood ng laban niya. Gusto ko sana makarating sila ngayon para manood pero wala silang oras. Yun ang dahilan kaya umiiyak ngayon si Tero dahil hindi darating ang mga magulang niya. Di ko alam na nakakaawa pala si Tero at si Molly Alo. Oo nga, kawawa naman. Naintindihan ko na kung bakit umiiyak si Tero. Molly Alo, kailangan ikaw manalo ngayon sa karera, ha? Para manalo tayo ng maraming pera. Oo. Bibigyan kita ng maraming pera. At kapag nangyari yun, makakasama mo na uli ang mga magulang mo, Tero. Kaya huwag ka mag-alala. Mananalo ako. Ang karerang ito ay isang warm-up race para sa G1 Inter-Community Cup. Papasok na ngayon sa racetrack ang mga kasaling kabayo. Ang horse number 1 natin ngayong araw ay ang isa sa pinakasikat na racehorse ngayon. Walang iba kundi si Peter the First. Narito na pala si Bulinggit. Medyo matagal ko na siyang hindi nakita. Aba, parang